Yan, ang ganda ng ano, ang ganda ng tawag nun, aloe vera business po ninyo. Or let's say yung demo farm po ninyo, eventually it will turn out to be a big business. Hopefully, Diba? Okay. So this time, sir, bago po tayo magtapos, any message sa ating mga kababayan na gustong pasukin ng aloe vera at the same time, mga may gustong katanungan or paano nila kayo ma-reach out? Okay, you can contact me, no? Probably you put the link on my Facebook. Yes. Salamat, sir. Okay. And directly you can contact me, no? Wala pong bayad. Siguro po pag may contract na lang po tayo sa kadalang pag-usapan. May available ka ding ano, mga aloe vera na parang, ano ba tawag yan? Seedlings, saplings, what? Ano po, ang tawag po sa kanya, pops. Pops, okay. Yung Parang mga pops. poppies na maliliit. Ganun po Mga siya. aloe vera pops. Yes. Ayan. Meron po tayo, po. So just contact me. Huwag po kayong matakot na mag-venture into aloe, Hindi po siya maselan and hindi po siya, hindi siya time consuming. Hindi din po siya Hindi capital highly intensive. maintenance. Well, exactly. Yes. Halos minsan po, pabayaan mo lang dyan. But So, isang tanim lang, tapos tingin-tingin na lang. yes, sir. Tanggalan lang po ng mga damo-damo para mas mabilis tumubo yung aloes. Yes. So I think it's high time that Philippines, mag-venture into aloe. Siguro sir, bago po tayo magtapos dito sa ating interview ngayong araw na ito, siguro sir, mag-iwan tayo ng message, anong advice mo sa ating mga ka-video na gustong pasukin yung ganitong larangan at makapagsimula po sila. Ayan. For me, from my personal experience, as a health conscious person, one of the way na magagawa natin to control our health is to plant our own food. Okay. Okay? Self-sustaining. So, okay, self-sustaining. And then, for us to be able to plant our own food, so of course, kailangan natin ng soil media, Okay. something like that, gaya nito. So, you do the value chain. Kung ayaw mo nang talagang bumili or what, so you produce, then you use, Ayun, gusto ko Then- na. Produce and use. Okay. and then you eat yung pinaka-fruit ng of your labor. Wow. At at the same time, ang epekto nun sa health mo. Sa farmer, sa mga health conscious, may kasabihan na know your farmer. Okay. Ito, you don't need to know your farmer because you're the one who's producing it already. Your own. Wow. tama. Ganda naman, no? Produce, use, then eat. Your surplus, you sell. You sell to your kapitbahay. Yes, so galing. Dami nating natutunan ngayon. And hopefully, marami rin po kayo natutunan sa ating episode ngayong araw na ito. Napakagandang nai-share po ninyo sa ating mga kabidyo, sa ating mga kababayan patungkol po sa agrikultura, patungkol po sa calamansi farming, at the same time sa pagpuproseso po natin. Ano naman po ang gusto nyong mensahe para sa ating mga kabidyo, sa ating mga kababayan gustong pasukin po ang ganitong larangan? Sa mga kababayan po natin, mga kaibigan na gustong pasukin ang ganitong larangan ng pagtatanim ng kalamansi, pagpaproseso ng kalamansi, huwag po kayong matakot o huwag po kayong mag-atubili na ituloy. Marami po tayong matutulungang mga ahensya ng gobyerno at huwag po kayong matakot na mag-imbento ng produkto na galing sa kalamansi. Dahil kuminsan po kung ano yung iniisip nating hindi kikita, iyon po pala ang kikita. Kaya patuloy lamang po tayong mag-eksperimento, mag-aral na makakatulong sa ating kaalaman para lalo pa nating ma-enhance yung ating kaalaman para po marami pong mag-process ng kalamansi dahil napakalaki po ng demand ng produkto ng kalamansi sa ibang bansa. Dito po sa Pilipinas nanggagaling ang masarap na klase ng kalamansi. Meron na po sa ibang bansa pero ang hinahanap pong kalamansi ay galing sa Pilipinas. Kaya po ipagpatuloy niyo lang po kung meron po kayong pangarap na magtanim ng kalamansi at magproseso ng kalamansi. Ano naman po yung gusto nyong mensahe sa ating mga ka-video na gustong magsimula ng hydroponics farming? Lagi ko sinasabi, kagaya ko, mag-start lang ng maliit. Kung gagayahin lang natin yung blueprint, magiging effective yun. At the same time, huwag kayong mahiyang mag-message kasi gustong-gusto kong tinutulungan lalo na yung nagsisimula sa kagaya na mababa talaga. So, huwag kayong mahiya, gag-guide ko kayo. At the same, siyempre yung basic lang kasi nagtuturo din naman tayo para protection din sa business natin. Yun, mag-start kayo ng maliit kasi pag nag-start ka ng maliit, kung malugi ka, maliit lang yun. Pero kung malaki ka nag-start, wala kang atrasan kasi
baka di mo na ma-manage. Hindi porket nakita nila to na ganito kikitain, tatayuan mo ng ganito. Yes. Una-una maraming ko-consider. Hindi porket pupuntahan mo si restaurant, deal kayo eh. Yes. Swerte kung ganun. Yes. Libo-libong rejection din ang pinagdaanan natin. Wow. So, doon naman yun para malaman din nila, hindi laging nasa side na ganun. At saka, wag kang pikon. Yun yung sikreto sa negosyo. Huwag mawalan ng pag-asa. Mawalan sa pag-asa, tapos lagi kang magdadasal kasi yan ang guidance ng sikreto. Yan talaga sikreto ko kasi imagine, hindi ko rin alam ba't ganito inabot nito eh. Siguro yun talaga, nadadalin ka sa tamang way kung intact ka sa kanya. At saka huwag kang mang-aagrabyado ng tao. Number 1 yan. Huwag kang mantatapak. Lumaban ka ng patas, sir. Yes. Yun ang pinakasikreto. Tutusin, hindi ako bagay sa negosyo kasi hindi pwede mahihain sa negosyo. Oo. Kaya nga sabi ko, sir, naglako ako dati, naka-face mask kasi nasa palengke ako eh. Yes, Pero ngayon, yes. kayang-kaya na kasi masasanay ka. Tsaka, sikreto yun eh. Kailangan mo rin gawin yung mga bagay na hindi mo ginagawa para sa mga bagay na gusto mong magawa. Wow. Gusto natin yan. Yes. Yan, at least may natutunan naman po tayo from the start, no? Kalusing, then yung pagpupropagate ng natin, ng halaman po natin, itong ubas, then type of soil na kailangan po natin. And, syempre, once na nabuhay na po yung tinanim natin, ibig sabihin, pera na. Diba? May pera din sa ubasan. Nice! Bilang consultant naman sa mga dito sa farm na to, ano yung message mo sir sa ating mga kababayan na gusto rin pasukin ang pag-uubas? Alright. So siguro po huwag kayong matakot na yung ubas hindi nabubuhay sa Pilipinas. Okay, number 1 po kasi ng mga Pilipino reason tanong, nabubuhay ba yan sa Pilipinas? Nabubuhay kasi nakikita natin ngayon, di ba? Yun nga po, Then, wag po kayong maniwala sa malamig niya gusto. Okay. Alright? Kasi kung titingnan nyo po, sa Baguio, wala namang mga vineyards. Doon na po sana yung pinakamaraming ubas. Tama. Eye-opener po sa atin, the grapes grows in areas na sobrang init, dry, para po mga disyerto. Gaya po dito sa amin sa Bataan, pag summer, sobrang init dito. Wow. So yun po yung best for the grapes, po. Wala pong masyadong sakit. Sir? So yung mga nandun po sa mga maulan na areas, okay, wag naman po kayo ma-discourage kasi meron naman pong Di ba? pwede po tayo maglagay ng UV Oo. protection. Ito pong UV film, pwede po nating gawing parang greenhouse style. Yes. And yung Shine Muscat po is one of the best for variety for greenhouse Yes. situation po. Anyway, tayo po nagpapasalamat kay Sir Romeo sa pangalawang pagkakataon na bigyan niya tayo ng opportunity na mabisita itong isa sa mga tinutulungan niyang farm dito po sa KCG Vineyard, no? Kumbaga, taniman po ng ubas pero not a commercial scale. Kumbaga, parang backyard lang, no? Yes, sir. Parang ganun, no? At the same time, sa lahat po ng ating mga kabidyo na may gustong ipa-feature na farm, na business o kaya naman inspiring stories, you can contact us sa ating YouTube channel, Video Stories, o kaya naman sa ating Facebook page, Video Stories. You can comment or pwede kayong mag-message po sa amin. And syempre, wag nyo na rin pong kakalimutan na mag-like, i-share at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel for more videos and stories. So once again, I am Art Sinobago, the content creator of Video Stories. Always remember, tuloy-tuloy lang ang pag-angat. Keep rising, mga kabidyo. Sir, salamat Thank po you. ulit. Okay. And bye-bye!